Basta usaping pangkalusugan, Pinoy MD ang pinagkakatiwalaan, hindi ba? Kaya naman, let me greet you all a happy and healthy Saturday morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama naman po natin ang ating pinagkakatiwalaang internist and health and wellness expert na si Doc Oy Balburias para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming Facebook questions. Kaya eto na ha, abangan yan maya-maya lamang sa pagbabalik po ng Pinoy MD kung saan basta usaping pangkalusugan, ito po talaga ang mukhang kakanin sa unang tingin, pero ang tawag daw rito, binurong kanin. Masarap po na matamis po. Sakto lang yung asim niya tapos tamis. Palagi akong kumakain dyan. Pero hindi lang daw ito basta panglaman ng tiyan dahil ginagamit din daw ito ng ilan bilang panglunas sa ulcer. Susunod! Kung makapagsasalita lang daw ang punong ito, siguradong hindi hello ang sasabihin sa inyo, kundi I care. Dahil sa karanasan daw ng iba, sa isang patak lang daw ng katas ng dahon nito, pwede raw mawala ang katarata. Ang punong ito na kung tawagin ay binunga. Ang tawag dito ay binunga sa Bisaya. Sa Ilocano, samak. Nagbunga ng maraming likes sa social media. Abangan! Samantala, narito muna ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin na nga po ang mga ipinadala ninyong mga katanungan sa aming Facebook page. Good morning, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. Question number 1 for you. Eto na, Doc, ha? Tanong ni Anunciacion Kabutin. Mainam nga ba sa kalusugan ang calabash o yung miracle fruit, no? At may limit daw ba ang pag-inom nito? Yung calabash fruit or itatawag nating miracle fruit or sa scientific name niyan is Crescentium cohete, no? So, yan, marami ang health benefits, no? Number 1, mayaman kasi yan sa B vitamin, sa vitamin C at saka sa zinc. So, tinasabi nila meron siyang anti-aging properties. Marami din siyang tinatawag nating antioxidants tulad ng flavonoids or saponins, no? So kaya lang meron din itong toxic effect, no, na pwede mag-cause ng ulcer. In fact, bawal ito sa mga babaeng buntis, no? So pero maganda ito, may anti-aging properties yan because nga mataas siya sa zinc tsaka sa vitamin C, kaya pwedeng mapabagal yung pag-appear ng mga wrinkles or fine lines ng sa ating balat, no? So pero pwede yan, yung juice niyan lalong-lalo na. Yung pulp ang makakapagbaba ng respiratory issues at yung dahon ay pwedeng gamitin para pababain ang blood pressure, no? In fact, yung hard shell nito ay pwede ding ginagamit siya. Ginagawa siya, kine-create siya bilang utensils, no? So maraming benefit ito, pero of course, tulad na sinasabi natin, sa ating pagkain, diversity at variety ay importante. Huwag tayong mag-focus lamang sa isang pagkain. Next question for you pa rin, Doc Oy. And ito po ay galing naman kay Pia. Ano raw ba ang sintomas ng kulang sa potassium? At ano ang pupwedeng inumin o kainin kung kulang ka nito? Ang potassium kasi napaka-narrow ng kanyang normal range, no? Kaya konting baba lang, konting taas, ito ay magkukos na ng sintomas, no? Pagka mababa masyado ang potassium, pwede ito mag-cause ng paralysis actually, no? Lalo na ng ating muscles, no? Kung kaya't mayroong mga tinatawag ng transient hypokalemic paralysis na kondisyon kung saan suddenly hindi na nakakalakad o walang lakas ang ating muscles, no? Mga mayamang pagkain na mayaman sa potassium, of course, ang saging, no? Ang avocado, mayaman din yan. Ang mga legumes, mayaman din yan sa potassium. Ang isda, tulad ng salmon, mayaman yan sa potassium. So, or any gulay or prutas, naglalaman yan ng potassium, kung kaya't dapat talaga may variety at diversity ang ating pagkain. Merong gulay, merong sa karne, merong mga legumes, no? So any sort. But ang pinakamataas talaga is saging, avocado, no? Apricots, ito yung mga mayayaman sa potassium. Mukhang kakanin sa unang tingin, pero ang tawag daw rito, binurong kanin. Masarap po na matamis po. Sakto lang yung asim niya tapos tamis. Palagi akong kumakain dyan. Binurburan kung tawagin nila ito sa Pangasinan. Salamat po.
Pero hindi lang daw ito basta panglaman ng tiyan dahil ginagamit din daw ito ng ilan bilang panglunas sa ulcer. Gamot pa ito sa ulcer. Pag hindi ka pa kumain, gamot ito. Panggamot pag umaasim yung sikmura mo. Yun yung lagi namin kinakain kapag umaga. And of course, eto pa, isa pang tanong for you, Doc Oy. Ano ba ang sintomas ng anemia? At ano ang maaaring gawin dito? Ang tanong na yan mula naman kay Mayo 11. Unang-una, pagka-anemic ka, ikaw ay madaling mahapo, mapagod, no? Minsan nga talagang may shortness of breath kahit na hindi ka gumagalaw, no? Or kahit nagsasalita lamang. At of course, pagka mababa masyado ang pula ng ating dugo, tayo ay maputla, no? So maputla ang ating kulay, no? So yan ang mga initial na sintomas. Last but not the least, ito naman ang question mula kay Rafi Barnachea. Ang tanong niya, Doc, ano ba ang kaibahan ng vertigo sa tinnitus? Rafi, ang vertigo, ito yung sensation na ang ating paligid ay umiikot, no, or spinning na pakiramdam natin. Samantalang ang tinnitus ay yung pagkakaroon ng ringing sound, no, or buzzing sound sa ating tenga, no. So pareho silang ang sanhi ay dahil sa inner ear problem natin, ano. Pero ang vertigo maaari itong ma-relieve by certain exercises or manipulation, no, kasi lalo na pagka gusto nating i-release yung tinatawag nating otolit, no. Samantalang naman ang tinnitus, maaaring makatulong ang lifestyle at saka nutrition modifications, no. May mga pagkain na dapat mayaman sa magnesium, sa calcium, sa potassium, makakatulong para ma-alleviate kahit papaano ang tinnitus, no. Maaaring konektado ang dalawa kadalasan, ano, lalo na pagka ang inyong vertigo ay lumalala bago mag-onset ang tinnitus. Kailangan mong kumonsulta pagka sa isang ENT or na espesyalista. Thank you so very much, Doc Oy, sa lahat ng mga pagsagot at paggabay sa ating mga katanungan this Saturday morning. Thank you rin po sa lahat ng mga nagpadala sa inyo ng tanong, ha? And of course, next week, meron pa tayong airing para naman sa mga katanungan ninyo. Baka tanong nyo na po ang aming masagot. Kaya abangan yan. Sa video, makikita ang ilan na ipinapatak sa kanilang mata ang pinagkatasan ng dahon ng binunga. Ito nga raw ang nagpagaling kay Jovi nang minsang tubuan ng maliit at namumulang bukol ang kanyang kaliwang mata. May pula siya na nagkaroon siya ng hapde Lumalaki siya. Agad daw siyang kumonsulta sa mga espesyalista noon at ang payo ng mga ito, agarang operasyon. Hindi naman ako kinabahan doon sa financial, no? Kasi may HMO naman ako dahil empleyado nga ako. Ang nakakaba lang doon, yung papasok ako sa operation. Dito raw siya pinayuhan ng kanyang ama na nooy isang herbal traditional medicine practitioner na kung ipagpapaliban ang operasyon, pwede namang patakan muna ng katas ng binunga leaves na mapipitas lang sa kanilang bakuran. Di man daw siya kumbinsido noon, sinubukan pa rin daw niya ang pagpapatak nito. Sige, try natin. Tinry ng father ko, kumuha siya, nagpalagay ako. Pag may damage pala ang mata mo doon, humahapde. And then after 10 minutes naman, maano na siya, malinaw. And then nag-fresh na yung mata ko. Yung dahon ay hinuhugasan muna. And then pinapainitan sa apoy. And then dinidikdik. Ibinabalot ito sa isang malinis na tela. Ipinipiga hanggang sa makuha ang katas nito. Inilalagay sa malinis na dropper, tsaka ipinapatak sa mga mata. Tagi-isa lang sa parehas na mata. Sa akin, once a day ko lang pinagawa. Tapos 3 beses lang. Laking gulat daw niya nang pagkaraan ng 3 araw na pagpapatak, nawala na ang bukol at pamumula ng kanyang mata. Ang galing lang kasi sobra talagang effective, no? Nawala siya in 3 days. Sorry sa doktor, hindi na po talaga ako bumalik. Kasi nawala na. Tulad ng ibang mga puno, lumalaki rin ang puno ng binunga ng 5 hanggang 8 metro. Ang binunga po isa siyang puno na marami dito sa Asia. Kaya niya pong tumubo sa kahit na anong lugar. Isa pong native tree yung binunga dito sa Pilipinas. Natural po siyang nakikita dito at hindi kailangan itanim.
Dito sa bayan ng Angono sa probinsya ng Rizal, nakilala namin si Arvin na naniniwala rin sa powers ng binunga. Sa probinsya namin, sa Marinduque, dahil nakatira po kami sa medyo liblib na lugar, kaya maraming mga halaman sa amin ang talagang ginagamit sa mga pangaraw-araw na buhay. At isa nga po yung binunga tree. Ibang estilo naman ang atake niya sa binunga. Dahil imbis na ipatak, ginagawa raw niya itong tsaa. Hinuhugasan lang ni Arvin ang mga dahon nito, tsaka inilalaga o pinapakuluan sa tubig. At pwede na itong inumin. Bukod pa rito, ginagamit din daw niya ito sa tuwing siya'y nagkakasugat para mabilis gumaling at maghilom. Ang binunga po, meron siyang tinatawag na mga chemicals na flavonoids. Antimicrobial, antibacterial, tsaka antioxidant. Wala naman po siyang poison. Kung makakatulong po yun, wala pa po talagang sinasabi na mga pag-aaral na sa tao nakakatulong siya talaga. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Maria Victoria Rondaris, ang country manager ng The Fred Hollows Foundation, isang organisasyong naglalayong wakasan ang mga kaso ng avoidable blindness, katandaan ang karaniwang dahilan ng katarata. Ang katarata ay ang pag-cloudy ng ating lens sa loob ng mata. So, hindi ito nasa labas, kundi nasa gitna ng ating mata. Ang pinaka-number 1 cause ng cataract ay aging. So, lahat ng tao, 50 years old and above, no, magkakaroon na ng dahan-dahan ng pagkakaroon ng katarata. Ang sakit na katarata, pwede naman nasa lahi raw at namamana. Pwede rin daw itong makuha mula sa isang aksidente kapag tinamaan ang mata. At pwede rin komplikasyon ng sakit na diabetes. Cataract, wala ka masyadong napapansin kundi panlalabo ng paningin. Kaya kala mo, kailangan mo lang ng eyeglasses, yung ganon. Walang pain kasi ang lens ng ating mata, wala yung pain fibers. No? It's all about panlalabo ng paningin. Ayon sa eksperto, wala pa raw pag-aaral na nagpapatunay na epektibo ang katas ng binunga bilang lunas sa katarata. Ang katarata pa rin ay hindi siya inaabot ng mga pamatak, kahit anong pamatak. Kung gusto natin na ma-examine talaga ang mata natin, kailangan talaga sa doktor sa mata. Maganda man ang ibinunga ng katas ng dahon ng binunga sa mga mata ni Jovi, ang say ng eksperto, mainam pa rin na magpakonsulta sa mga espesyalista kapag nagkaproblema sa mata. Yung mga pagpatak ng kung ano-ano bagay, kailangan kasi yun mga dalubhasang pagsisiyasa. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kung ano pa rin ang sasabihin ng doktor sa'yo, yun ay FDA approved. Ingat tayo sa mga hindi pa sure na mga magandang epekto sa ating mata. Makalipas ang 1 taon, regular na ang check-up ni Jovi sa doktor. At mas pinipili na rin nila ang healthy diet gaya ng prutas at gulay na nakatutulong para sa kanilang eye health. Bagamat malabo pa kung nakapagpapagalingan ng problema sa mata ang binunga, iisa ang malinaw. Dapat pahalagahan ang mga mata. At doble ingat sa mga ipapatak para maiwasan ang mas malalang problema. Matinding sakit ng tiyan ang minsay ininda ni Patrick. Nung nagkaroon ako ng ulcer, sobrang sakit po. Parang rate 9 to 10. Yung pain talagang grabe. Sa tindi ng sakit ng tiyan, agad daw siyang sumugod sa ospital. Dito, napag-alamang mayroon siyang ulcer. Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Paulo de Mapelis, ang gastric ulcer ay sugat sa ating sikmura. Pinaka-common sa ating bansa ay yung Helicobacter pylori o isang bakteryang nakukuha sa pagkain tubig at tumitira sa ating tiyan. Ang iba pang maaaring cause ito ay of course stress, mga gamot na pampalabnaw ng dugot, maaari din naman ang mga critical na sakit. Then niresetahan ako ng gamot at nung pagka-uwi ko nga sa bahay, sabi ng mga matatanda at yung mama ko, kumain daw ako ng binorburan para daw matanggal. Paniniwala raw ng matatanda sa kanilang lugar na kagagaling ng ulcer ang binorburan.
Nung sinubukan ko po siya 1 week, unti-unti ngang nawawala yung aking ulcer. Talagang tinanggal niya po talaga yung hapde sa aking sikmura. As in, nawala po talaga. Malaking tulong yun para sa akin. Ang binurburan ay ang burong kanin o fermented rice na hinahaluan ng apog o burbura. Yung binurburan po, yun po yung kanin na medyo matapang na parang may konting alak talaga siya na malalasahan. Pero kapag kinain mo talaga, sobrang sarap. Ayon kay Doc, posibleng may epekto raw ang binurburan sa sinumang may ulcer. Ang burbura o yung apog ay isang uri ng fermented food. Sa mga pag-aaral, ito po ay maaaring magpahina sa tinatawag naming Helicobacter pylori o ang isa sa pinaka-common na cause ng ulcer sa ating bansa. Ang burbura o apog na inilagay sa kanin daw kasi ay nagtataglay ng probiotics. Ito ang live microorganisms na itinuturing na good bacteria para mabalanse ang kemikal sa ating tiyan. Gamit ang mga probiotics, gamit ang burbura, maaaring humina ang mga bakterya na ito. Kaya naman, para ibahagi ang nakagisnan na sa Pangasinan, ituturo sa atin ni Patrick kung paano gawin ang binurburan. Ito na yung ating pinalamig na kanin at yung burburan naman na dinurog natin. Ihahalo lang sa kanin ang ginayat na pinong burbura. Kailangan dapat kumapit yung burburan sa ating kanin para maging balanse yung lasa kapag naluto na to. Saka ito ilalagay sa malinis na lalagyan para iimbak ng 3 hanggang 4 na araw. Kakailanganin natin ito para sa mabangong haroma ng ilalabas ng dahon ng saging. After 3 days na paghihintay, malalaman natin na may katas na ito kapag meron na siyang nagtutubig-tubig na sa gilid. Lasang-lasa yung pagkaway nito. Make sure lang na huwag mo talaga sosobrahan yung burburan para hindi matapang yung lasa ng ating binurburan. Kapag nasobrahan mo ang binurburan, may chance na malasing ka. Masarap mang kainin, hinay-hinay lang daw, sabi ni Doc. Most of the time, ito ay nakakapagpalakas ng ating gut, ang mga probiotics. Ngunit kung ikaw ay may ibang sakit, lalo na kung mahina ang inyong resistensya, ay maaari itong makasama sa inyo. Pwede kang magkaroon ng mga pagtatae or bloating. May ginhawa mang dulot ang binurburan sa sino mang may ulcer, payo pa rin ni Doc na kumonsulta sa espesyalista. Ang pagkain ng binurburan ay hindi naman masama at ito ay minsan nakakapagpagaan ng ating mga nararamdaman sa sikmura. Ngunit hindi ito napipigilan ang mga komplikasyon ng ulcer. Kaya mabuti pa rin ay magpakonsulta sa ating doktor. Mga kaagoy! Nakakain na ba kayo ng panis na kanin? Natawag sa amin na burburan. Sa ngayon, hindi na raw sinisikmura si Patrick dahil subok ang epekto nito sa kanya. Nagbebenta na rin siya ng binurburan na nire-repack sa maliliit na mga lalagyan. Dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Agoy! Binurburan, nabubura sa sakit na dala ng ulcer? Pwede. Pero ang importante, bago sumubok ng anumang lunas, magpakonsulta muna sa mga eksperto dahil mas mainam pa rin ang nakasisiguro. And syempre, magpapasalamat na po muna ako pansamantala sa lahat po sa inyong tumutok at gumising na maaga para samahan kami. I hope na-inspire namin kayo to become fit and healthy, ha? Hanggang sa susunod na Sabado, ako po ang inyong kaagapay sa Kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.